mga kapwa naming estudyante na ano ba yung language, ano ba yung pamamaraan na mas magfi-fit doon sa aming community. And sa paraan na yun, mas ma-debunk yung mga false claims online. At siguro rin dahil kami yung mga students, kami yung gamay doon sa online, ah, kami rin yung mga makakatulong para yung disinformation hindi na rin mag-spread doon sa aming mga families, 'di ba? Sa kami yung magsasabi na doon sa aming mga nanay sa magulang na, "Uy, ano 'yan? Baka hindi pala totoo 'yan, ito pala yung facts," ganyan. Mhm. Hurt and Ian, paano ba nagsisimula ang pagiging student fact checker at may training ba o programa para rito para sa inyong organisasyon? Either Hurt or Ian. You may go siguro, Ian. You may Okay. first answer Ah, the question. Okay po. Sa amin po sa UP, meron po kaming dedicated talaga na kurso sa fact-checking, J196. So, ina-offer yun sa mga journalism majors. And doon tinuturo sa amin yung mga ano ba yung basic na mga types of disinformation, pagkakaiba ng misinformation, disinformation, malinformation. And kapag nagka-background na kami doon, tinuturo na sa amin paano ba mag-fact check, ano ba yung mga tools na pwedeng gamitin, yung mga pang-verify sa mga textual claims, sa mga visual claims. Ngayon, meron na ring mga tools na tinuturo sa amin paano yung ma-detect kung AI-generated yung isang claim or isang content. So, yun po yung parang mga techniques na tinuturo sa amin sa fact-checking subject. And sa aming organisasyon, since 2022, alam ko po ay nag-engage na rin yung Tinig ng Paridel sa election fact-checking. And kung sino man yung mga nakakuha ng kursong yon, yung J196, ay sila po yung nagiging bahagi ng fact-checking team namin pagdating ng election. Ayun, no? So, dagdag ko na lang din, no, with regards din dun sa sa sagot ni Ian, rather, no? Nagsisimula yung lalo sa may mga universities kasi na wala pang fact-checking subject, no? May mga ganun talaga. So, pwede natin itong simulan, yung pagiging student fact-checker, especially in the context of campus journalism, ano, na maging with and information literacy, no? We could use yung maganda siyang starting point for students to be considered na student fact checkers. And dito kami sa Press One, no, we also have may mga tinuturuan din kaming mga estudyante how to fact check, no. And siguro dagdag ko na lang dito, no, we have some available resources then online. We have a fact checking guidebook na pwedeng maging starting point ng mga estudyante on how to fact check claims and misinformation they see online. Iyan at Hurt, ano ba yung karaniwang uri ng maling impormasyon na na-encounter nyo online? Siguro po ako na yung mauna. Yung kadalasan pong, with this election, yung kadalasan na nakikita namin online ay yung mga fake na quote cards. Marami talagang mga Facebook pages na nagsulputan tapos uh, they pretend na parang news page siya. Pero kapag titingnan mo yung content, nagpapahalat pala talaga sila ng maling balita. Tapos siguro yung pangalawa ding napansin ay yung pag-usbong nga nung mga AI-generated content na ano siya, na yung iba walang label na AI siya, pero pinapaniwalaan siya na talagang nangyari or nag-transpire dahil sa panahon ngayon, hindi naman talaga para sa ibang tao, hindi naman talaga madaling ma-detect yung mga ganong content. Yan po para sa Ayan, no, tama si Ian doon, no, na yun, mga fake quote cards kasi madali siyang i-reproduce actually, no. And also yun, I second his answer doon sa AI generated. I would say na ngayon, mas marami yun. Na yun ang pinakakaraniwan nating ma-encounter kasi with a click of a button, with a simple prompt na you have to na itatype mo lang, no? Madali nang pamukain na authentic siya. And some AI tools, lalo yung mga libre ngayon, na-encounter ko na rin to, no? Na minsan, it struggles to detect kung ano na yung AI.
No, so yun yung madalas na nating na-encounter, marami yan ngayon sa social media, no? Ngayon in the context of election, no, marami tayong mga na-monitor na mga movement na mudslinging against a certain candidates, no? And marami ngayon na kagaya na lang din siguro nung signature issue, no? Meron tayong mga nakikita ngayon noon. So yun yung mga karaniwan nating nakikita sa kasalukuyan. Kapag nakakakita kayo nitong fake quote cards or AI content, anong proseso ang sinusunod nyo kapag nagfa-fact check ng isang post, claim o article at may ibang technology ba kayong ginagamit sa pag-detect ng AI? Ayan po. Yung proseso po namin ay una syempre, kailangan munang i-determine if yung bang post na to ay nag-spread na talaga, na required na talaga sa amin siyang i-fact check. Kasi syempre ayaw din naman namin na ma-amplify pa yung mga false information online. So dapat parang may threshold. Kumbaga, na-post na ba siya, na-cross-post na ba siya sa Instagram, sa Facebook, hindi lang ba isang platform, ganun. So pag na-determine na po na, oo, kumakalat na talaga siya, yung pangalawang gagawin ay, syempre, hanapin kung saan ba yung original na source, yung provenance nung claim na yon. Sino ba talagang page yung unang nag-post. Tapos, pangatlo, doon na po tayo gagamit ng mga tools na halimbawa, tulad po sa AI, may Google extension available online para ma-determine na ano siya, deepfake talaga siya o yung audio, kinlone lang talaga. So, yun po yung parang proseso namin sa paggawa ng mga fact checks. Ayun, no, speaking on behalf ng Press One PH, no, as an institution na signatory ng International Fact-Checking Network, so meron tayong standard na process with regards to that. Una natin ginagawa dyan, syempre tama din naman si Ian, no? Tinitingnan natin if a certain false claim has reached certain threshold, no? Pero that's one of the criticism kasi ng fact-checking na we are reacting, no, sa isang claim. So, ngayon, maybe we could change that, no? Na siguro tingnan na rin natin siya in a way na ano yung potential, 'di ba? May potential ba tong kumalat, no? So, ngayon, kung may potential kumalat, na-determine na natin 'yan, no? As a student fact checker or a fact checker, no, minsan may hunch na tayo no? Pero if ayun nga, if you're starting pa lang, no, you can verify these informations easily online, no? Minsan pwede nating gamitin lalo na pagka mga fake code cards, no? Pwede natin siyang i-reverse image search using Google if it appears. Kung minsan doon makikita natin kung ano ba yung totoong laman ng code card na yun, if it uses the similar layout, or kung hindi naman natin makita yung similarity, no? So that's one red flag, no? Kung sa reverse image Google search hindi natin siya makita, no, that's one red flag. Then pagka nalaman na natin, na-determine na natin that this is definitely a false information, no, we will tag it, no. So meron tayong 5 categories na itatag if it's missing context, false. So yun ang standard na sinusunod natin sa Press One PH. And then also, no, pagka na-determine na natin yun, we will search for 2 or more evidences, no. I will give emphasis na yung evidences natin dapat lagi siyang primary sources, ano, para alam natin na credible nga, no. So from the source mismo nanggaling yung information. And then tsaka pa lang tayo pwedeng magsulat ng article about it, no. And then our editors together with us, we will sit down, no, discuss kung tama yung rating o kung appropriate ba yung ginamit naming evidences to debunk that claim. And if it passes that rigorous process, tsaka pa lang natin siya pwedeng i-publish, no? So again, no, mahalaga sa ating mga fact checker na ma-maintain natin yung credibility, no, na talagang maniwala sa atin, no, yung mga tao. Kaya meron tayong mga prosesong gaya nito. Thank you for sharing with us your rigorous process, and indeed it is a taxing process, no? At aside from the rigorous process that you go through, what are the other challenges
na kinakaharap ng mga student fact checker pagdating sa pag-fact check ng mga misinformasyon? Hurt or Ian? Siguro po sa amin yung mga difficulties ay una yung sa rami-rami ng ng disinformation online. Kailangan namin ma-determine ano ba yung mga disinformation na ah, kailangan na namin talagang i-fact check since syempre limited lang din yung manpower tapos gaya nga ng nasabi kanina rigorous yung fact checking, hindi lang basta-basta na pag sinabi ng isang tool okay na ano na yon, pwede na yung evidence. Kailangan ng multiple tools, tapos mix ng traditional methods, interviews with the officials, tapos kailangan din ng tools. So dahil sa limited na manpower din, hindi rin naman makakover talaga lahat ng mga nagkakalat na disinformation. Kaya dapat ang parang challenge sa amin ay dapat napipili namin yung talagang fact check na yung talagang mga disinformation na tulad nga ng sinabi kanina, yung parang may potential talaga siyang kumalat, ganyan. Yan po. Also add ko na lang din, no, tama lahat ng sinabi ni Ian, no? And also I would also add na dalo sa mga student fact checkers in the context of campus journalism, no? Their fact checking suffers from, let's say, lack of credibility, no? Kasi sabihin na lang natin na ayun nga, maraming mga tao, no, lalo sa political climate ngayon, no? Ang mga estudyante madaling na-discredit, no? Pero again, no, hindi to dahil aside sa hamon na yun, no, isang tabi yung hamon na yun, na tingnan natin siya as a mission, no? Na despite the challenges, no, at na patuloy pa rin, no, na ginagampanan ng mga student fact checkers, ng mga campus journalists yung pagpapakalat ng tamang information, no? Kasi nga again, mahaliit ang resources na meron sila, no, and also due to those small resources, no, their credibility tends to suffer kasi nga ano ba namang laban natin, no, sa malaking makinarya ng disinformation, no? Ano ba naman yung laban natin kung tayo ay ikukumpara sa mga mainstream media na may tendency ngayon, no, na magkamali din sa kanilang reporting. Sa mga ganong sitwasyon, no, we should always cooperate, no? We should always focus our resources into what matters. No? Tama rin yung sinabi ni Ian, no, na dapat, no, tingnan natin yung fact checking in a way na kung ano yung potential din na may kumalat, no? Tingnan din natin na may mga claims na dapat mauna tayo may mga claims na dapat mauna tayong i-debunk sila, no, bago pa sila gumawa ng damage sa mas malaking population before they spread into different social media platforms. Ayun. Salamat para doon, no? Ian at Hurt, given your resources, paano nyo ibinabahagi ang fact-checked information sa mga estudyante at sa mas malaki pang audience? Siguro sa amin, at least po for TNP, bukod sa pag-publish ng mga articles, talagang ini-strive namin na ipakalat siya sa mga Facebook groups. Kasi sobrang dami ng discourse sa Facebook na nangyayari doon sa mga groups na nabuo within the communities doon sa mga cities. So doon namin napapansin na pag share namin yung fact check, ang daming engagements. Tapos talagang nakikipag-interact talaga yung mga tao doon sa fact checks. Na nung una parang napaperceive namin yung fact check na parang wala nang pumapansin ganyan. Mga konti lang engagement. Pero pag shinare mo talaga doon sa mga communities, ang taas ng engagements and talaga nakipag-interact. And bukod din po dun sa mga articles, meron din po kaming currently na effort with FYT na magkaroon ng multimedia releases ng fact checks. So yun, parang tinatry po namin na bukod sa magkaroon ng article version, may video version din yung fact checks para at least kumbaga yung language ng fact checks kasi parang kung babasahin siya ang cold pero pag kinonvert mo sa video tapos may someone na nagsasalita sa iyo kung ano yung facts without being too
parang parang cold nga dun sa article. Yung video na yun parang mas na-encourage ka na maniwala dun sa mga facts na inilatag dun sa multimedia release na yon. So, so far, nakapag-release po kami ng six na multimedia releases for this election. Yan po. Sa ngayon, no, sa Press 1 PH din, no, may page tayo. No, you can follow us at Press 1 PH sa Facebook, sa Twitter, and we also have TikTok and YouTube. No. That's our main way, no, sa pagpapakalat ng fact-check information. No. Pero ngayon sa mga student fact-checking institutions, no, gaya ng sa Tinig ng Plaridel, I commend them, no, na meron tayong mga channels, no, kung saan makakapag-disseminate tayo sa mga community, no, kasi again, no, with small resources we have, no, bukod sa struggle natin dahil minsan di nga tayo napapansin, mababa yung like counts natin, no, minsan, no, the like counts, the following counts, yun yung minsan measure of credibility, di ba? So pagka ganun ang nangyayari, no, at least, no? Yun yung nagiging measure of credibility. So I commend them na napapakalat nila to sa mga community, no, sa mga maliliit, na reach nila yung mga kasulok-sulukan, no, yung mga tao na dapat makakita ng fact-check information. Kasi nga, again, no, dahil nagiging reactive tayo, no, the visibility tends to suffer, no, na may mga tao nga na, again, no, gaya ng sinabi ko kanina, na pag nabasa na, napaniwalaan na yung isang informasyon, medyo mahirap na silang i-penetrate, no. Again, no, dapat magtulong-tulong tayo, no, i-share natin ang i-share, no, mag-engage tayo, makipag-diskurso tayo, no, makipag-usap tayo sa comment section, i-share natin yung mga fact-check informations, no. Ganon ang ating ganon ang dapat nating maging active duty as a student fact checker, and also kami rin na ngayon ay fact checkers na ng outside the academic context. So exploring different formats and really engaging online, no, para maka-reach Yes. ng wider audience. Ngayon naman, para ilapat sa kasalukuyan danas ng mga mag-aaral ang usapin ng fact-checking at ng eleksyon, narito ang isang isko at miyembro ng UP Radio Circle na si Charmaine Reyes upang iangat ng boses ng mga estudyante tungkol sa issue. Maraming salamat, Yam, at magandang umaga, Ian at Hert. So, bilang kabilang sa sangka-estudyantehan ng mga iskot-iskana, aktibong nakilahok at tumutok sa halalan. Ito po yung tanong namin na nais pa naming malinawan at mabigyan ng sagot. So, bilang marami na ring online discourse na nangyari noong halalan, maaari bang magsilbing anyo ng soft censorship ang fact-checking sa pamamagitan ng paglimita sa mga alternatibong diskurso dahil sa paglilabel sa mga ito bilang misinformation? Paano nyo iniiwasan yung mga gantong sitwasyon, or paano nyo siya dinideal with? Ayun, no. Actually, that's a very good question. No? Siguro sa mga ganyan, kami sa Press 1 PH, no, hindi namin siya tinuturing as a form of self-censorship. No? Pero in a way, no, we debunk misinformation that we feel or that we see na dangerous. Kasi again, hindi naman tayo, delikado rin naman kasing makipag-engage. No? I would put emphasis din na delikado makipag-engage sa maling impormasyon. No? So, kailangan natin, no, na maprotektahan din yung ibang tao doon sa klase ng diskurso na delikado para sa pagbuo nila ng desisyon. No? Lalo sa halalan, no? Alam naman natin very politically divided tayo ngayon. No? So, kung hahayaan din natin na ma-expose yung mga tao sa maling impormasyon, no, at magamit nila yon sa mga diskurso na alam naman natin, no, na may pagka dogmatic, no. So dapat in a way we should equip them, no, ng tamang impormasyon, and we should consider na fact checks is a formula rin ng ng pag-correct, no, ng mga maling konteksto. Kasi again,
a good discourse or a safe discourse, ang foundation nun lagi is having the right context. Ano po, for us naman, same po na hindi naman tinatrato na self-censorship, ay, soft-censorship yung fact-checking. Kasi parang yung paglalatag lang ng facts, instead of censoring the discourse, parang nakikipag-engage ka pa dun sa discourse na ini-inject mo yung tamang impormasyon without using inflammatory na rhetoric pa, 'di ba? So facts lang tapos parang yun na yung parang magpa-prompt dun sa mga nag-engage dun sa discourse na na balik tayo sa facts. Wag nating hayaan na ma-poison yung internet, yung information channels natin ng falsehoods pa. So I don't think yun, form of soft censorship ang fact-checking. Ayan, maraming salamat sa paglilinaw doon, Ian at Hert, at sa mainit din na pagtanggap doon sa tanong naming mga scholar ng bayan. Muli, ako po si Charmaine Reyes mula sa UP Radio Circle, kaisa ng buong sangkaestudyantehan sa patuloy na paghahangad at pagtindig para sa progresibong pamumuno ng mga bagong halal, tungo sa isang mas makabuluhang bukas para sa lahat. Salamat po. Maraming salamat, Charmaine, at maraming salamat sa inyong oras at pagbabahagi. Tinig ng Plaridel Editor-in-Chief Ian Chua at Press1.ph Researcher and Correspondent Hert Alawigan. Maraming salamat po. Maraming salamat din po. Pakinggan ang DZUP Balita sa 16:02 AM sa radyo, dzup.org sa internet at sa aming Facebook page. Kami po ang inyong naging tagapagbalita. Ako si Yam Tolentino. At sa ngalan ng aming kasamahang sina Rex Espiritu at Cindy Navarrete at ng aming program director na si Shriel Martinez at station manager na si Ivy Claudio Ocopo, si Gian Librojo. Magandang umaga mga kasali padayon, happy weekend, bumoto po tayo mga scholar ng bayan. DZUP Balita. Patuloy ang balitaan sa dzup.org.